Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video ang pag-uusapan natin ay makabuluhang topic na naman tungkol sa mga ganap po dito sa Itbulaga and syempre sa TBJ. So, sino po ang nanood ng Itbulaga kanina? Nag-enjoy ba ang lahat mga kadabarkads? Kahit na pre-recorded ito, fresh happenings naman ang mga napapanood natin every noontime. Samantalang, ang MTRCB naman mga kadabarkads pala ay nakipagpulong or nakipagsanib puwersa po dito sa Pure Gold. Sabi nga dito ng MTRCB at Pure Gold muling magsasanib puwersa sa ikalawang taong Sinipanalo Film Festival. Sabi dito, sa patuloy na pagsusulong ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB na suportahan ang lokal na pelikula sa bansa, nagsagawa ng isang responsableng panonood or RP pulong ng board sa mga kinatawan ng Pure Gold nitong Huwebes, Pebrero 6, 2025 sa Nida Blanca Conference Room MTRCB Building. Ang nasabing pulong ay bahagi ng paghahanda para sa ikalawang taon ng Cinema Panalo Film Festival na inoorganisa ng Pure Gold at nakatakdang ganapin sa darating na Marso 2025. Dumalo sa RP pulong sina MTRCB Board Member Antonio Tony Reyes, isang batikang direktor, at Jan Marini Alano, Actress at Public Information Unit bilang kinatawan ng ahensya na muling tiniyak po ng MTRCB ang kanilang suporta sa paglinang ng industriya ng pelikula at sa patuloy na pagsusulong ng responsableng panonood tungo sa bagong Pilipinas. So ito po talagang pelikula ni Mr. Daryl Yap wala po talaga itong puwang no pagka ganito na may mga case na libel po. 'Di ba? At talagang mahihirapan po silang maipalabas ito sa lahat ng sinihan dito po sa ating bansa. Samantalang ang isang SQ naman mga kadabarkads ay meron pong ni-reveal tungkol dito sa Next Sugod Campus mga kapatid. So ito pala hindi po araw-araw, parang every week lamang mga kadabarkads. Sabi kasi ni Samantha Rascal dito, grabe ang saya today, sana palaging may campus tour. So, sana daw palagi may campus tour. Ibig sabihin, hindi talaga siya everyday mga kadabarkads. Siguro, mga every Saturday lang, ganun. Dahil pag every live nila ito gagawin mga kadabarkads, medyo hassle sa kanilang part, no? Kasi matrabaho po itong pag-oorganisa ng napakalaking event mga kadabarkads. Kaya every Saturday, possible nila ito gawin. Kasi napakaganda po ng Sugod Campus mga kapatid, mga kadabarkads. Kasi yung mga student doon, yun po yung nabibiyayaan po ng tulong tapos magagamit pa po nila yon sa pag-aaral. 'Di ba? Hindi yung mga taga-barangay lamang yung nabibiyayaan po ng tulong. Mga student no na siyang malaking tulong po talaga sa mga magulang kasi syempre magagamit po nila yon sa school, sa mga project nila, di po ba? And syempre masaya din pong kabanding itong mga student lalo na po doon sa mga palaro na Give 5, 'di ba? Talagang ang tatalino po nila at nasasagot agad nila yung mga pinapahula po ng Tito Vic and Joey. Samantala ang The Kingdom naman mga kadabarkads, ang pelikula po ni Bossing Vic Soto ay nasimula na pong mapanood dito po sa ibang bansa. Sabi nga dito ng nagpost, The girl watched Vic Soto's The Kingdom. There were maybe 7 other people in the theater. Yes, 7 will except for the warm overpriced coke and popcorn. I enjoy the experience. Here we are existing that theater and asking a random guy who worked there to post with us. The level of randomness you do when you are this age. Outside was a snowstorm that covered cars, and so we drove slowly through low visibility with Besame Mucho playing Rare Wilds. So ayun mga kadabarkads, showing na po pala ang The Kingdom sa lahat ng sinihan, maybe dito po sa ibang bansa mga kadabarkads. So nakakatuwa lang kasi ang The Kingdom po ay hindi lamang sa Pilipinas na panood, kundi maging sa ibang bansa. Samantalang, puntahan na po natin ang main topic natin mga kadabarkads. So nakita ko po ang post na to ng isang estudyante or ilang mga estudyante na kung saan itong Pepsi Paloma case mga kadabarkads parang sinadula pa po nila, no? Di ba meron pong umiiral na habeas data na order po ng korte, pero bakit po parang inulit lamang po nila yung teaser na siyang pinipigilan po, 'di ba?
ng korte dahil nga po sa pagbanggit ng pangalan po ni Bossing Vic Soto. Pero napanood ko nga po dito mga kadabarkad sa sinadula po ng ilang mga estudyante mula po sa isang school, binanggit po nila doon yung ni-ar ka ba ni Vic Soto? Ganyan po. Di ba bawal yun mga kadabarkads? So possible na pag nakita po ito ni Bossing Vic Soto and syempre ng law firm na humahawak po ng kanilang kaso, possible na sabit po sila dito mga kadabarkads. At saka isa pa mga kadabarkads, ang tanong ko lang, bakit hinayaan po ng eskwelahan na gayahin po ng kanilang mga student or isadula ito nga tungkol po sa Pepsi Paloma case. Di ba mainit po ito mga kadabarkads? So pag ganito po ay possible na madawit din po yung school once na ito ay mapansin po mismo ni Bossing Vic Soto kasi yung pangalan po ni Bossing Vic Soto nabanggit din po dito sa pagsasadula po ng mga estudyante. And syempre mga kabataan po yung makakapanood nito, di ba mga kadabarkads? So ano po yung may isip ng mga kabataan na makakarinig na ni-ar ka ba ni Vic Soto? So, syempre, pangit po yung magiging rehistro sa utak ng mga kabataang ito, lalo na po at mga elementary or high school ata ito, kung di ako nagkakamali. And sinabi na po ng korte mga kadabarkads na wag na pong i-share pa po ito sa social media kasi nga po may habeas data na umiiral. So, eto po yung caption mga kadabarkads nang nag-share ng pagsasudula. Sabi dito, fame can open doors but for some, it can also be a trap. Pepsi Paloma was a rising star, a young woman, lured by the glitz and promise of showbiz. But behind the cameras and flashing lights, she became entangled in a scandal that shocked the industry. A story of power, silence, and injustice. Was she a victim or was she merely erased by a system that refused to hear her voice? This is her story, a story of dream and nightmares of fame and pain, a story that demands to be told. So ayan no mga kadabarkads, alam niyo po, kung babasa kayo sa comment section ng naturang post, ang daming nag-comment doon mga kadabarkads na ang galing daw, ang husay daw po. So hindi ba nila alam na meron pong kaso na pinaglalabanan sa korte itong kanilang sinadula? Ang dami naman po sigurong pwedeng isadula. Bakit Pepsi Paloma case pa po? Hindi po ba? So sana maisip din po nila yon. Kasi sa simpleng pagsasadula nila mga kadabarkads pwede po silang makasuhan at madamay po dito sa sinampang kaso ni Bossing Vic Soto dito kay Direk Daryl Yap. So ano po ang say ninyo dito mga kadabarkads? Please comment down below. So hanggang dito na lang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.